Tawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan, at gawin mo sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait-butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kaniyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat.
Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin, sa lahat ng ating social media platform. Pag ang isang bata tumawag sa kanyang ama o magulang, sumasagot ang ama. Halimbawa, ang sabi ng bata, Daddy. Ano sagot ng tatay niya? Yes. Pag tumawag ang anak, Papa. Ano sagot ng tatay? Tumawag ang anak, Itay. Ano sagot ng tatay? Bakit? Tumawag sa kanyang amang, Tatang. Ano ba gayon? Sumasagot tayong mga tao. Kami tawag sa amin, Father. Tinawag kami, sumasagot kami, Father. Oh, bakit? Tumatawag tayo sa Diyos. Sumasagot ang Diyos. Sumasagot ang Ama sa langit. Tumawag tayo sa Kanya, sumasagot. Ano yun, anak ko?
Bakit, anak ko? Kung napansin nyo, halos mag-iisang buwan, hirap akong magmisa. Sa katunayan, mahigit 3 linggo na nagmimisa ako sa isang baryo na nanikip ang dibdib ko. Hiningal ako ng gusto at halos hindi ko natapos ang misa dahil muntik akong bumaksak. Nagdilim ang paningin, sumikit ang dibdib, dinala kagad ako sa ospital. Tinitignan yung puso ko. Halos mag-iisang buwan nang nararanasan kong paninikip ng dibdib. Hinihingal at halos ang ibang misa hindi ko na maharap. Nung Sabado, may misa ako ulit sa isang baryo, sa isang bundok. Ang sabi ko, magmimisa tayo. Sabi ng mga kasama ko, Father, Bible service na lang at masama ang iyong pakiramdam. Dito rin, ng mga nakaraang Martes, hirap akong magmisa, hinihingal, sumasakit ang dibdib, natatakot. Tumawag ako sa Ama. Dinidinig tayo ng Ama. Nung Sabado, sabi ko, magmimisa tayo. Father, masama pakiramdam niyo. Mag-Bible service na lang po, nandito na mga lay minister. Magmimisa tayo. Kahit nahihirapan ako, magmimisa tayo. Yung katikista ko, meron din problema. Meron siyang mayoma at malaking-malaki na. Dinudugo. Tumawag kanina. Kasi sabi ko sa kanya, pumunta ka na sa ospital, kung ano sabi ng doktor, operahin ka na, magpa-opera ka na. Bahala na, tulong-tulong na lang tayo. Pero ang sabi ko rin sa kanya, may milagro. Magdadasal ka. Lagi ka magdadasal at manalig ka sa milagro. Opo, Father, sabi niya. Nung Sabado na yun, nakita niya na ako nakasakay sa service. Paakyat sa bundok para magmisa. Lumabas siya. Sabi ko, wag ka na sumama. Umuwi ka na, magpahinga. Sabi niya sa akin, Father, kung ikaw may sakit, nahihirapan pero magmimisa, ako rin, kahit masakit na masakit ang mayoma ko, sasama ako magmisa. Nang sagot ko sa kanya, very good. Dahil kailanman hindi tayo dapat magapi ng karamdaman natin para sa Panginoon. Wag natin bibigay ang sarili natin sa sakit. Wag natin bibigay ang sarili natin sa karamdaman, sa problema, sa mga alalahanin ng buhay. Bigay natin ang sarili natin sa poong Jesus Nazareno. Bigay natin ang sarili natin sa Diyos. Tumawag tayo sa Kanya, Ama. Totoo ang Ebanghelyo. Basta nahihirapan ako, sumasambit ako ng Ama namin. Tinatawag ko ang Ama. Kagagaling ko lang kahapon sa UST. Tinignan maigi ang puso ko. Bakit? Dahil doon sa lugar ko, in-ECG ako. Abnormal ang ECG. Patingin po kayo sa doktor, sabi doon sa nag-ECG. Tunide echo, may discrepancy. Ibig sabihin, may problema sa puso. Pumunta ako dyan sa UST kahapon. Pero sumagot na ako. Sabado pa lang, tinex ako, magmimisa po ba kayo ng Martes? Ang sagot ko, oo. At sabi ko sa sarili ko, kahit may sakit ako, magmimisa ako dahil magpapasalamat ako sa Diyos. Mabait ang Diyos. Amen? Mabait ang Diyos. Amen? Tinignan ang puso ko.
medyo mahal ang bayad. Tinignan, ano ang resulta? Sabi ng mga doktor, 4 na doktor ang nakamonitor sa akin kahapon. Mula umaga hanggang hapon. Ang lakas ng puso nyo, Father. Walang problema ang puso nyo. Malakas pa sa kalabaw. Walang problema ang puso nyo. Iniinda ko ng halos 1 buwan. Sumasakit ang dibdib ko. At ang sabi, baka may bara. Sinasabi na ng iba pang doktor ko doon sa bayan. Ang sabi ay, siguradong may bara na po ang puso nyo dahil may diabetes kayo, may thyroid kayo, may adrenal problem kayo. Sigurado na yan, may bara. Ano ang litaw? Ano ang sabi ko? Ama, tulungan mo ako. Natatakot ako. Alam mo naman ang buhay ko'y sa'yo na. Kaya sabi ko kanina sa inyo, huwag niyong bibigay ang sarili niyo sa karamdaman. Huwag niyong bibigay ang sarili niyo sa mga alalahanin sa buhay. Naririnig lang natin, huwag mong bibigay sa pera, huwag mong bibigay sa kapangyarihan, pero huwag mong bibigay ang sarili mo sa alalahanin. Ibigay mo ang sarili mo sa Diyos at bahala ang Diyos sa inyo. Narinig nyo mga pagbasa, lalo na ang salmong tugunan. Ano sabi doon? Ang dalangin daw ay dinidinig ng Diyos. Totoo yun. At nawawala ang aking takot. Totoo yun. Dinanas ko yan ng halos 1 buwan ngayon. Natatakot, pero dininig ako ni Apo Poong Jesus Nazareno. Yung aking katikista kaninang umaga tumawag, Father, hindi raw po ako ooperahin. Bakit? Hindi raw po ooperahin. Dahil wala namang ooperahin. Ano ibig sabihin? Nagmilagro ang Poong Jesus Nazareno. Dininig tayo ng Ama. Kaya ang bilin ko sa Kanya, patuloy ka magdadasal. Patuloy tayong tatawag. Patuloy kaya misa kung ito'y misa ng pasasalamat. Misa ng pagpupuri. Misa na pinapaalam ko sa inyo na mabuti at dakila ang Poong Jesus Nazareno. Amen ba? Ano sabi sa unang pagbasa? Sa aklat ni Propeta Isaias, ang salita niya'y makapangyarihan. Pag sinabi niya, at magdudulot ng kabutihan. Manalig tayo sa salita ng Diyos. Huwag ka mananalig sa salita ng tao. Tao lang yan. Manalig ka sa salita ng Diyos. At ang salita niya ay tunay na makapangyarihan. Ako'y nakaharap sa inyo ngayon na nagpupurit, nagpapasalamat. Buong galak akong, kanina nandiyan ako, Diyos ko, hanggat may lakas ako, hanggat naririto ako, sa iyo ako. Wala nang iba. May edad na ako at patuloy mo kong minamahal. Ibigay po ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Tapos ang Ebanghelyo'y tinawag tayo para tawagin ng Ama na Ama. At tinawag din tayo na maging mapagpatawad. Alam nyo bakit tayo kaya tinawag mapagpatawad? Sabi sa psychology, pag may tanim ka ng galit, magkakasakit ka sa puso. Pag lagi ka nagagalit, nag-iisip ng kung ano-ano, always worrying, kakasakit ka sa puso. Bakit kaya ang Diyos mapagpatawad? Bakit kaya tayo niya tinatawag maging mapagpatawad? Sapagkat pag ika'y walang kagalit, masaya ka. At pag walang nagagalit sa iyo, maraming natutuwa sa iyo.
Alam nyo, ayon din sa pag-aaral, alam nyo ang bata, sabing ganon, ilang beses daw tumatawa ang isang bata sa isang araw. Sa palagay nyo. Baka sabihin nyo sa akin, 20, 50, ilang beses daw ayon sa pag-aaral. Ang isang bata, kaya siya malakas, tumakbo man siya, madungisan man siya, marumihan man siya, bakit kaya ang lakas-lakas na resistensya? Nagagagagan niya ng sipon, dinidilaan yung sipon. Bakit kaya ang lakas-lakas ng mga bata? Bibihira ang batang nagkakasakit. Karamihan na nasa ospital, matanda. Sabihin nyo nga, matanda. Sabihin nyo. Sabihin mo sa katabi mo, matanda. Bakit kaya ang bata? Dahil alam nyo, sabi sa pag-aaral, ang isang bata ay tumatawa ng 125 times a day. Minimum. Masaya ang bata. Kaya di ba pag isang tao'y masayahin, wala siyang sakit. Nais ng Diyos na maging masaya tayo. Huwag magtatanim ng galit, kaya tinawag niya tayo maging mapagpatawad. Nais ng Diyos maligaya tayo. Walang hinanakit na dinadala na pag nakita mo yung taong nakasama sa iyo ng loob, sumasama rin yung loob mo. Sa katunayan, nawawalan ka rin ng ganang kumain. Pero kapag sasaing, nakasimangot, maghahain, maghuhugas ng pinggan, nakasimangot. Ano ba yung buhay na yan? Misyota, nakasimangot. Biro mo, may nagmamahal sa iyo, nakasimangot ka pa rin. Minanay na nag-aasikaso sa iyo, nakadabog, nakagalit. Maging masaya ka at malayo ang sakit sa iyo. Maging mapagpatawad ka, walang laman ng sama ang iyong loob. Dahil walang sama ng loob, walang lalabas na masama. May mabuting loob, ano lalabas? Puro kabutihan. Kaya nais ng Diyos mapagpatawad tayo ng sa gayon. Hindi natin ibibigay ang sarili natin sa galit, hinanakit. Di natin ibibigay ang sarili natin sa sakit, sa mga intindihin, sa mga problema. Kanino natin bibigay? Bibigay natin ang sarili natin sa Diyos na ating Ama. Wala akong sakit sa puso. Ininda ko ng 1 buwan mahigit ang pananakit, pagsisikip, pagdagan, paghabol ng hininga. Takot, pero dininig ako ng Ama. Dininig tayo ng Ama. Dininig ka ng Ama. Kaya pag sabi natin sa Kanya mamaya ng Ama namin, ano sagot niyan? Bakit anak ko? Ano yun? Anak ko. Sabihin niyo sa Kanya ang kailangan natin dahil alam niya kung anong nararapat sa atin. Mahal na pong Jesus Nazareno, maraming salamat po. Purihin natin ang Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ang matibay na pag-asa
idulog natin sa kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Ang itutugon natin, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tumahimik po tayo sumandali. Pagdasal natin ang ating mga pansariling kahilingan. Sabihin natin sa Ama at magtiwala tayo sa Kanya. At gayon din sama natin ang ating mga kapatid na may sakit na nangangailangan ng ating mga dasal. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, inihahain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkait inumin, ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahang kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na mga api at duka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kay ninalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, arang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tinuruan tayo ni Jesus na tawagin natin ang Diyos na ating Ama. Buong taimtim, buong pagmamahal, buong pagkababaang loob at pagtitiwala, tumawag tayo sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno at ng kanyang kagalingan, nawa ay laging sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Pag nagbigayan kayo, naka-smile, huwag kang sisimangot, magbigay ka ng kaligayahan at dudulutang ka ng kagalingan. Magbigayan kayo ng tunay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na laging dumidinig sa ating mga panaghoy at panalangin. Mapalad tayong tatanggap sa Kanya ngayon sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ay yung mga pinahahalagahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malim na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.